Ayan guys, nasira yung washing machine namin. Tapos ngayon pinaayos ko. Kasi yung sira niya, pag inon mo yung sa may wash niya, umiikot siya. Tapos maya maya, pag re-reverse na, hindi na siya iikot, nag-stack up. Tapos minsan naman, sobrang ikot lang siya ng ikot. Nag-ano siya yung ikot niya clockwise. Hindi siya nag-reverse or counterclockwise. Kaya pinaayos namin kasi kapag ganun, diretso lang yung ikot niya, nangangamoy yung makina niya. So sabi nung nag-aayos, yung makina daw yung may sira. Ayan yun, tinatanggal niya yung makina ng washing para yun yung aayusin niya. Medyo nahirapan silang magtanggal ng makina kasi kinalawang na siya. Kasi sabi nung naggagawa ng washing, dapat daw pala may patungan yung washing machine para hindi nababasa yung loob. So yung mga tornilyo niya kinalawang na, kaya mahirap na nilang tanggalin. Ayan yung ginagawa. Magaling sila kuyang gumawa guys. Pati yung speaker namin ginawa nila. Ayan. So, after nilang natanggal guys, yung tawag nila sa paggawa yan, yung paggawa ng ano na yan, is rewind. Hindi ko maintindihan nung una dahil sa hindi nga ako nag-aayos ng mga ganyan. So, wala akong idea. Rewind yung tawag nila. So, i-check pala nila yung loob niyan. Ayan. Yung nga lang pahirapan nga yung pagbabaklas. So, sa rewind pala guys, i-check nila yung bawat cabling nakalagay dyan. Tapos kung may putol, tapos i-check nila. May machine silang pan-check eh. So yung mga nakakaalam lang at saka mga gumagawa lang talaga nito yung may idea. Oh, ayan na. So yan na siya niyan nung natanggal yung mga takip. Ang sabi ni kuya, kaya daw nasira yan kasi nga dahil sa nababasa siya. Tapos dahil din sa matagal na siya kasi 2020 pa namin binili eh. 2024 na ngayon. So parang 4 years na talaga siya. Ayan. So nakita nila may putol. Yung putol na yon, ginawa nila ng paraan para maidugtong. Magaling sila kuyang gumagawa eh. Kasi sabihin mo pa lang kung ano yung sira, alam na nila kung saan yung kakalikutin nila. So ayan, nilinis muna ni kuya kasi marami na rin siyang alikabok sa loob. Ayan guys, yung sinusundot niya, yan daw yung naputol. So nilalabas niya lang. Kasi mamaya ipagdudugtongin nila yan eh. Tapos tinanggal niya yung may tali. Kasi may tali yan eh. Para hindi magsabog-sabog yung mga kable. Pag gumagawa ka pala ng mga ganyan appliances guys, dapat hindi ka pasmado tas malinaw ang mata. Kasi mabuting-ting talaga siya masyado eh. Kung nanginginig yung kamay mo, tapos malabo yung mata mo, di mo na makikita. And guys, yung parang na yan yung machine na ipagtatry nila eh kapag gumagana na. Diyan nila susubukin kapag natapos nilang gawin kung okay na ba yung ginawa nila. Ang galing nga eh. So ayan guys, trinay na nila kung okay. Ayan, ganyan gagawin nila. Yung bawat, ayan o. Hindi lang masyadong malinaw yung pag eh. Para siyang timbangan guys, na kapag tinungtungan mo or nilagyan mo ng laman eh, may kamay siyang iikot o yung parang relo. Kapag okay siya, yung ikot niya pupunta sa right hanggang sagad dito sa dulo. Pero kapag hindi pa siya okay, hindi gagalaw. Ayan yung parang gumagalaw na kamay ng gano'n. Nakalimutan ko lang itanong kung anong pangalan yan eh. Para saan na nasabi ko din. Tapos after nilang pag-anoin guys,
na-try nila tas okay na, sinolder na nila para magdikit yung magkabilang dulo. Matagal din nilang ginawa yan guys, umabot sila ng 4 hours. Nag-start sila ng 4 o'clock in the afternoon, tas natapos sila ng 8 PM in the evening. So sobrang tagal. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel, Emlyn Lalas. Ta sa mga gustong isubscribe ko guys, mag-comment lang po kayo.